Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Nagkakaubusan na ng tiket sa ilang bus terminals. Napaaray pa ang ilang pasahero. Bakit daw tumaas ang pasahe gayong may fare hike suspension order naman ng Pangulo? Todo bantay ang Bureau of Customs sa mga pumapasok na delivery ng langis sa Pilipinas. Pag-uusapan natin yan mamaya kasama mismo si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Lokal na pamahalaan ng Maynila sasagutin ang kita ng mga jeepney driver na nalulugi ngayon sa mataas na presyo ng langis. Higit 1,000 tsuper pasok sa programang Libreng Sakay. At isang kandidata sa Miss Universe Philippines hindi na pinayagang tumuloy sa Coronation Night. Bakit kaya? Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa System like died. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Simula ngayong Lunes, sasagutin ng Manila Local Government Unit ang kita ng mga jeepney driver para makapagbigay ng libreng sakay sa commuters. Bahagi ito ng Manila Executive Order No. 14 na layong tulungan ang transport sector dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Nasa 1,400 na tsuper ng jeepney ang target bigyan ng 3,000 piso kada araw para makatulong sa kanilang daily operation. Para sa dagdag na detalye, makakasama natin mismo Manila Mayor Isko Moreno. Magandang tanghali po sa inyo, Yorme. Salamat po sa oras. Hi Cheryl, magandang tanghali sa iyo at sa mga staff natin diyan sa studio at mga manonood. Mayor, malaking tulong po itong 3,000 pesos na tulong sa mga jeepney driver. Paano ba pinili yung beneficiaries at rutang sakop po ng programa? Actually, Cheryl, yung 3,000, buong ecosystem yon, no? Hindi lang driver ang makikinabang, pati ang operator, garantisadong may boundary. Ang driver may katiyakan at kapanatagan na kita. In the existing situation, ang kinikita na lang daw ng mga driver, 200 to 300 net. Labas ang boundary, labas ang gas. Pero ito, kasama driver, at saka yung panggasolina nila. In return, 1,442 registered jeeps residents of Manila will be utilized by the city, and they're going to get paid 3,000 pesos for free to accommodate all passengers, yung ating mga manggagawa, mga estudyante, at saka yung ibang dumarako sa Maynila. Libre nilang makukuha ang pasada ngayon, mga mananakay, simula today and tomorrow. Then we stop on Wednesday, Holy Week. Then we resume on Monday next week, Tuesday and Wednesday. Isang linggo tong libreng pamasahe, handog ng pamalang lungsod. Yorme, paano nyo siniguro na walang maiiwan po, lalo yung wala sa mga listahan ng national agencies? In our case kasi, alam naman namin kung nasaan yung mga JODA, no? Yung mga asosasyon. In fact, before we implemented this, we consulted all the presidents and officers of the JODA in the city of Manila last Friday. And nakausap namin pati yung mga modernized jeep, no? Nirentahan din natin, hiniram natin. At today as we speak, Cheryl, 919 ang sumama sa atin. Nawala, taga. Opo. Ayun, sorry. 919, and as of 11 o'clock, Cheryl, we're happy to inform you 27,994
passengers na ang naserba ng libreng pamasahe as we speak. Tingin nyo po ay mas sustainable yung ganitong sistema kumpara po sa nakasanayang subsidy program? Maganda naman yung subsidy, no? Cheryl, any help sa taong bayan is maganda. But this time kasi, we wanted everyone to have a piece of the action. Hindi lamang pwedeng isang sektor lang. Gusto namin, kawawa din kasi yung mga operator. Kawawa din yung mga gasolinahang nagninegosyo. Dahil hindi sila nabebentahan, meron silang OPEX. At higit sa lahat, yung mga empleyado, yung mga manggagawa natin, una, hirap ng sumakay. Pangalawa, yung hirap ng buhay sa mahal ng bilihin. So mas marami ang makikinabang in a small amount of money na yung buong ecosystem pagdating sa transport were addressed by the city, particularly the riding public. Paano naman po malalaman na Mayor Isko ng commuters kung kasali sa libreng sakay program yung sinakyan nilang jeep? May stickers ba o signage sa mga kasaling jeep yung pong inyong programa? Good question, no, Cheryl. Kasi ang Maynila ay panikpanaog ang aming mga kapitbahay dito, no? Yung halimbawa papasok ang Pasay to Manila, San Juan to Manila, Quezon City to Manila. Ang distinction, Cheryl, yung harapan ng jeep merong tarpaulin. Yung mga jeep na sumali ay may tarpaulin at pag yun ay may tarpaulin, siguradong bayad sila ng pamahalaang lungsod. Pag walang tarpaulin, most likely hindi po yung taga Maynila. Pangalawa, hindi po sila kasali. But generally, lahat ng jeep operator and drivers located in Manila sumali. I think about 80% of them so far as we speak. Mayor, ini-encourage pa rin ba natin sila na magbayad para makabawi yung makadagdag sa kita po ng mga tsuper? Pero kasi itong inyong modelo ngayon, dalawa nakikinabang pareho. Ano po, ang hindi lamang yung operators and jeepney drivers but also kaming mga mananakay na nakakalibre din sa pamasahe. Yes, hanggat maaari, ang pinakiusap ko sa mga driver, sabi ko sa kanila, nagbi-meeting kami ng mga presidente nila. Ikakuti, pinagmalasakitan na kayo ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Pinakikiusap ko lamang, pagmalasakitan nyo din yung mamamayan. Kailangan kasi tulong-tulong tayo dito, no? Hindi lang ito kakayanin ng gobyerno. Ang maganda naman sa sitwasyon ngayon, panatag kayo, ang inyong pamilya. Pagdating ng tiklop ng araw, meron kayong mapaghaharimunan. Hindi na kayo magkakautang sa operator. Hindi na rin kayo babali para bumili ng gas para bago tumakbo ang jeep niyo dahil may gasolina na kayo. Malasakit na lang sa ating mga mananakay. Parang lumalabas kasi yan pati yung mga gasolinahan, no? Mabibilihan sila ng krudo kahit papaano. Merong iikot na pera sa kanilang negosyo. Hindi po biro din yung inilalaan nyo o ilalaan yung budget dito, Mayor Isko. Considering, sabi nyo po ay 5 araw, hindi po ba? Linawin ko lamang po, Monday, today, and tomorrow, and then next week, Monday, Tuesday, Wednesday. Opo, yan po yung mga almost 20 million pesos of taxpayers' money. May plano po ba? Sabi nyo nga, 5 days for now, pero nandoon ba yung plano pong pagpapalawig pa nitong programang ito or oobserbahan nyo muna yung first 5 days na implementation po nito? Okay, in a good day, loobin nawa ng Diyos, makaluwag-luwag kami, magandang i-extend while we are still in the crisis. But we have limited resources as local government. But if ever, halimbawa, the national government will adhere to the same idea of the City of Manila, I will be happy to be of service to the national government. Because what we need right now is really to cushion the socio-economic impact to the labor force. Alam mo, ang pinakamalaking tinamaan talaga ngayon, Cheryl, yung labor.
Kasi maaring hindi pa nagtataas ng presyo ng pamasahe. Pero alam na naman natin na mataas na ang presyo ng bilihin. Kaya yung netong naiuwi ng isang manggagawa ay medyo lumiliit na din. Napakarami nun. In fact, mo, Cheryl, 919 jeep, no? Ay 27,994 na in a matter of what? 7 hours since 5 a.m. this morning. What more we can do for the day and tomorrow? So I think in a bigger picture, no, kailangan siguro maduktungan natin. Siyempre, pangarap natin yun, Cheryl, makagaan sa tao. But having said that, for the meantime, yun ang available naming sobra. Pag may sumobra pa kami, Cheryl, hindi kami magdadalawang isip itong sinimulan natin na ituloy. But for the meantime, at least, makapagbibigay tayo ng kapanatagan sa pamilya ng mga tsuper na may kita ang tatay nila at sapat yung may uwing pera. Kapag maabilidad pa sila, alam mo ba, Cheryl, may upside pa to, no? Apo. Yung mga jeep ngayon na nakapila, hindi na makikipag-agawan. Kasi they don't need to. Oo. Patay ang jeep nila ngayon sa pila. Hindi kumakain ng krudo. Hindi na sila maghaharabas. Kasi punuan ang biyahe sa pila. So, may upside pa sila later on sa gas. At the same manner, yung mga operator hindi na mapapake ng mga tsuper. Kasi minsan, nakikiusap din ng tsuper na bawasan ng boundary and so on and so forth. But this time, yung pamilya ng mga operator, sapat din yung kanilang may bibigay sa kanila ng kanilang mga driver. It's a buong ecosystem, no? Yes, We're very excited to see what's gonna happen today. But as of now, Cheryl, I'm happy to share it to you. At least more than 30,000, almost 30,000 people have benefited already, directly and indirectly. So we are estimating in a day about 100,000 Manileños and non-Manilans who are coming in and out of the city will benefit from this free na pamasahe. Mayor, paano po ang inyong monitoring at saka bigayan Ay, good nito question. yung monitoring at saka yung pagbibigay po nitong ayuda? Kasi yung monitoring, baka naman hindi na bumiyahe or Petiks-petiks. Oo, ayun, petiks sila sa pagbiyahe. I thank you for asking good questions, and because of this, at least mapapapanatag ko yung mga taxpayer Apo. na hindi masasayang yung buwis nila. Ang ginawa natin, Cheryl, ang kanilang konduktor at pagador, no, ay ang ating mga traffic enforcer. Kasabay ng jeepney driver na nakasakay, yung traffic enforcer para magbigay ng paunang bayad, which is the morning time. Yung kalahati, ibibigay na sa driver para may puhunan na sa gasolina. Yes. Tapos yung MTPB natin, nasa pilahan. Nagkukwenta ng ridership. That's why we have numbers, no, already by this time. So, kasama nila maghapon. Yung lahat ng enforcer ng Manila. Kasama ng mga jeepney driver natin, bumabiyahe to serve the people or riding public. Yun na naman ang counter-check natin. At ako naman naniniwala, mabuting loob naman yung mga tsuper. With or without na bantay, pinagmalasakit na sila ng pamahalaan. Ang tanging gagawin na lang nila, pagmalasakit din ang ating mga riding public. But be that as it may, we put some measures that will protect the taxpayers' money na hindi mapariwara. Kasi sayang naman. Pero for the meantime, as of 11 o'clock, smooth naman, Cheryl, no? 900 and I think it's gonna grow. Yes. Kasi meron pa tayong tinatawag na panghapon. May iba naman bumabiyahe hapon. Ang ginawa pala natin sa pang-rule, kung paano sila lumabas, kung wala na itong requisitos, Cheryl, kung paano sila lumalabas araw-araw, ganun lang ang gagawin nila. Ang kagandahan lang ngayon, hindi sila kailangan ma-stress, Yes. hindi sila kailangan magmadali, makipag-agawan ng kalsada, makikipag-agawan ng pasahero. Ngayon, ang downside, no, baka magkalituhan sa mga manonood. Basta po, pag kayo'y nakakita ng jeep sa Maynila, walang tarpaulin. Most likely po, one, hindi taga Maynila yon. Pangalawa, hindi sumali yon. Pero
halos lahat po ng jeep na umiikot District 1, 2, 3, 4, 5, 6, from Tondo to Santa Ana to Santa Mesa sa port area, the north, south, east, west, ay kasama po halos lahat ng jeep na sa loob ng Maynila. In fact, meron pa kaming mga jeep na bumabiyahe outside of Manila. So even, halimbawa, let's just say Guadalupe, Pedro Hill, Guadalupe, Paura, o pwede rin makatikim yung mga ibang syudad na makasakay ng libre. Kasi papasok ng Maynila. Basta may tarpaulin, yun ang pinaka... Opo, meron po yan. Oo, sigurado lahat may tarpaulin at hindi na sila makikipag-agawan, hindi na sila pipila, hindi na kakain sa oras ng mga jeepney driver natin para lang makakuha po ng ayuda, Yorme. Well, aminado Opo. rin po kayo na band-aid solution lamang ito. Ano yung long-term, nag-iisip na rin po ba kayo ng long-term plan sa Maynila para sa transport sector kung magpapatuloy itong oil crisis? One thing, first things first, limited ang kapangyarihan ng lokal na pamahalaan patungkol sa mga national challenges. Like in this case, oil price, oil importation, it belongs to the national government. But having said that, modesty aside, Cheryl, immediately, I don't know if you heard about Executive Order number 7, Executive Order number 8. Those executive orders, measures that made and created by the city government a few days during yung unang pagsabog ng gera. Ito yung mga measures natin sa kuryente at krudo na nasa control ng pamahalaang lungsod. Then, yung stimulant or what you call this economic stimulant, no? The city about 10 days ago released 1.7 billion pesos. Doon sa mga regular social economic program ng city. At budget, inagaan natin yung release ng budget ng RPT ng barangay. Third, itong ginawa natin. Fourth, Cheryl, si President Bongbong Marcos, about before the war, no, already gave LGU of soft funds or LGSF, local government support funds, no. Ito'y para sa bigas. Particular sector ay yung aming pipiliin ay nakalaan sa gusto ng lokal na pamahalaan. This will give social relief again sa Manila, about 74,000 families. And this is amounting to 286 million na binigay ng Office of the President and Executive Secretary. Ito itatakbo sa 6 na buwan. No? 6 months to na 10 kilong bigas na bigay ng Presidente. So these are the things now that are measures. Economic stimulant, social relief, and this type of job and income opportunity. May trabaho pa rin ng driver, may dignidad siya na yung iuwi niyang pera ay pinagtrabahuhan niya. Yung operator panatag, and so on and so forth. Now, those are the measures, I think, in our own little way as local government unit. On other things, I think it belongs to the discretion and policy making and ideas of the national government. But we, as local government, continue to align ourselves to the effort of the national government. Kung saan ba ang direksyon natin, hanggat maaari kami nakikisabay na rin para mas malakas, mas ginhawa sa tao kapag pare-pareho ang effort. Mayor Isko, kayo ang unang nag-implement ng ganitong klaseng modelo na sa LGU. Ano po? Is this something na you'd encourage po yung mga kapwa nyo mayor or maybe yung mga ibang LGU na baka gusto nilang tolaran kung ano po yung ginagawa ngayon ng inyong local government unit dyan po sa Maynila. Though, siguro aminado tayo na hindi kakayanin ito lahat lahat po ng LGU. Depende po yan sa budget. Kayo lang po nagsabi din na naglaan talaga kayo ng 20 million and at this point, ang kaya pa lang ay 5 days. But you think this is a good model na mas mararamdaman kasi
It's been almost a month and I'm sure ang mga taong bayan talagang lagi na lang naririnig sa balita, tataas, 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 pero yung sweldo hindi tumataas. Pero ito agad na ramdam, hindi lang ng mga ng transport sector, but ng yung Manggagawa. ng mga manggagawa rin po. Yeah, well, siyempre may kanya-kanyang idea, no? Ang pamamaraan, lalo na yung mga mayayamang lungsod. Pwede nilang gumawa ng ibang paraan. But ito kasi ang kagandahan dito sa idea na to, directly kasi tatama sa tao eh. Mararamdaman kagad ng tao sa pang-araw-araw, no? Yung makatitipid ka ng 30 balikan or 45 araw-araw, malaking bagay yun sa isang manggagawa, no? Dahil at 695, kakain ka pa, and so on and so forth. But we'll be happy to share. Of course, if, for example, 17 cities in Metro Manila, except for one municipality, yung Pateros, 16 cities will do the same. I think yung Metro Manila, makakaramdam ng kagaangan. Kahit pa paano, mababawasan o maibsan yung pang-araw-araw nilang iniintindi. Ako ba'y papasok? Meron bang jeep na available? That's one. Two, ako'y papasok sa trabaho. Meron ba akong pamasahe? No, pero kung ito, halimbawa, siguradong may babiyahe. Kasi nakakaawa yung nangyari doon sa Commonwealth, ano? Nakita mo yung mga utaw? Gustong-gusto nang umuwi, pagod na, hirap na, willing na sila magbayad ng pamasahe pero walang bumiyahe. But you cannot blame also the transport crew kasi yung neto nila panipis na ng panipis. Kaya I think this guarantee, no, type or some level of guarantee to the jeep owner, driver at may panggas, I think magkakaroon ng level of peace of mind across community, across demographics, no, sa atin. And of course, kahit papaano, alam mo, pag nakakreate ka ng certainty, medyo papanatag ang tao, Cheryl. But if they're gonna do it, we'll be happy to share the idea. Anyway, tulong-tulong naman tayo, Cheryl, kailangan eh. Kailangan. Kaya nga kahit hindi taga Maynila, basta sasakay sa amin, inisip na namin, hindi, pag malasakit na natin yung mga nagtatrabaho sa loob ng Maynila, kahit hindi taga Maynila, walang pipiliin. Tas ilagom lahat ang jeep para wala nang requisitos. So these are the things, parang whole nation approach, private sectors maybe, pwede ring tumulong dito. National and local government in sync together, common action, one direction, confronting this crisis and hoping that this crisis matapos na sa lalong madaling panahon. Yes, Mayor. Mayor, isingit ko na rin po yung naging paghahanda po ninyo para matiyak na payapa at ligtas din itong paggunita po ng papasok, ito nga pong Holy Week na, pagpasok ng Holy Week dyan po sa Maynila. We already implemented this morning our plan to give medical assistance through our MDRRMO and MHD and police this morning, no? Para yung 49 sites namin all over the city may proper installation ng team ng city government for sa any eventualities. Particularly medyo mainit na ngayon, baka maraming mahilo o magkasakit, nandyan yung ating mga emergency workers and doctors. And for purposes of peace and order, the MPD is given direction this morning to be present in our facilities or areas na kung saan nandoon yung ating local government installation. Siguro panghuli na lamang po ulit, mensahe po ukol po dito sa pagbibigay ng libreng sakay para po sa mga sasakay sa jeep ng Maynila. Ay una, salamat sa Diyos, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makakita ng some resources na ma-utilize ang taong bayan. Pangalawa, maraming salamat sa mga driver. Oy, thank you sa inyo Mamang Chuper.
Maraming salamat sa inyo sa pagtugon ninyo sa panawagan ng lungsod na makiisa sa ganitong programa. Pangalawa naman, pakiusap po sa Chuper, ulitin ko na rin na sabi ko kanina, pwede ba ako makisuyo? Ipagmalasakit ninyo yung ating mga pasahero. Pare-pareho naman tayo naghahanap buhay, kayo sa biyahe, sila sa trabaho. So kapwa malasakit, sana ang umiral sa atin ngayong krisis na ito. Because at the end of the day, tayo rin na magkikita sa finals. Wag natin na isipin yung makalalamang, makakaangat ng konti. Wala po, hirap po tayo lahat ngayon. But together, if we come together, masusurvive natin to at may awa ang Diyos, makakaraos tayo sa krisis na ito. Kaya sa mga tsuper na nanonood, sa pamilya o asawang nanonood ngayon, pakiusapan ninyo ang inyong anak o asawa na ipagmalasakit yung ating mga estudyante, manggagawa at sumasakay ng jeep. I'll do my best. No, I will do my best in my own little way. Kung kinakailangan ma-extend, kung tayo may kakayanan, I will do it. But for the meantime, maghahanap pa ako ng mga programa na makakapag-bawas or maibsan yung hirap na dinarama ng mamamayan natin at lalong-lalo na dito sa amin sa lungsod ng Maynila. Pumanatag kayo at magbubuti ako. Pipilitin kong maging masinop. Mag-iingat po kayo. Marami pong salamat sa inyong oras, Manila Mayor Isko Moreno. Susunod, dating opisyal ng gobyerno na sangkot sa umano'y kickback scheme, inireklamo ng ilang grupo sa ombudsman. At dalagita sa Zamboanga del Sur, hindi makalakad at lumolobo pa ang mga kamay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. May nakaambang panibagong oil price hike ngayong linggo. Ayon sa industry sources, tinatayang madaragdagan ng 11 hanggang 12 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 3 piso ang posibleng taas sa presyo ng gasolina. Resulta pa rin ito ng patuloy na tensyon sa Middle East dahil sa giyera sa US, Israel at Iran. Mas bibilis na ang biyahe ng mga motorista mula Parañaque patagig dahil sa bagong Cavitex C5 Link Segment 3B na binuksan ngayong araw. Pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang opening ng bagong toll road kaninang umaga. 2 kilometro ang haba ng bagong segment na magkokonekta sa Parañaque at Taguig. Dahil dito, magiging 15 minutes na lang ang biyahe ng 36,000 motorista na dadaan dito araw-araw mula sa dating 1.5 oras. Ang isa pang good news, libre muna ang pagdaan dito hanggang Abril para makatulong lalo sa mga biyahero ngayong Semana Santa. Hinigpitan ng Bureau of Customs ang monitoring at processing ng petroleum import sa lahat ng pantalan. Ito ay parang masigurong tuloy-tuloy ang supply ng langis sa gitna ng gulo sa Middle East. Kaugnay niyan at iba pang issue, kasama po natin live dito sa studio, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang tanghali po sa inyo, Commissioner. Thank you for joining us. Magandang tanghali rin, Ma'am Cheryl, at sa ating mga kababayan. Puntahan po natin itong krisis natin sa langis, Commissioner. Ano po ba ang detalye nitong bagong direktiba nga po na pagbibigay ng prioridad dito sa fuel shipments at paano ito ipinatutupad o ipatutupad sa aktual na operasyon? Kailangan kasi pagdating ng mga langis, usually sa barko naman yan, malalaking barko yan, dapat ilang oras lang makalabas niya. Kagaya nung dumating na Russian oil, ilang oras lang binilang yan, pinalabasan natin yan. So, ibig sabihin yan, tutok na tutok yung ating mga opisyal, lalong-lalo na, in this case, port collector mismo yung inutusan ko dyan, upang sigurado na walang magiging yung tinatawag na unnecessary delay. Usually, before, mga 2 days, 3 days yan bago lumabas yan. No? But now, it should be done within 1 day para makatulong naman kami kahit papano doon sa pangamba ng ating mga kababayan na baka mawalan tayo ng supply. Ano? In this case, kaya naman namin talagang makatulong na mabilis lang yung aming pagpapalabas
ng mga langis na dumarating sa bansa. Para po mas maintindihan ng marami, ito pong paglalabas ng, kasi baka ang thinking po ng kami na ordinaryong mamamayan, na pag may dumadating na langis, ang nagpapadating lang yan ay yung mga nangungunang mga oil companies. Madalas po ba yan? Ano po ba talaga ang paano yung shipment sa bansa? Marami yan, hindi lang yung tatlong malalaking kumpanya. Maraming players. Meron din mga, hindi ko nabanggitin isa-isa, Yeah, but maraming players aside from the big three. Karamihan ng langis natin, nanggagaling sa ngayon, bago tong gera, no? Mahigit 80% galing yan ng Middle East. Ibig sabihin, Saudi Arabia, 50% yan. Sa Iraq, UAE, 30% yan. Ano? Ben sa Iraq. And then 7% lang yung sa iba't ibang lugar. Kaya nitong nangyari itong gera na to, talagang apektado tayo dahil yung mga bansang nabanggit ko niyon, ang daan yan sa Strait of Hormuz. So dahil nga doon sa pagkakaantala o pagkaabala doon sa mga barko na dumadaan dyan sa strait na yan, kailangan makatulong tayo yung mga dumarating dito naman. Yun pong galing ng Russia, sabi nyo nga, ilang oras lamang yun tinagal. Pero ito po, sino po ang nag-order nito? Galing ba? Merong umorder nilang Petron company, and then ang PNOC, government company yan, may sariling order din yan. Ang maganda, direct siya kami nag-uusap naman ni Secretary Sharon Garin. Almost every day, text or tawag kami niyan to make sure na talagang makatulong kami sa kanya. Dahil siya nasa gitna nitong crisis ngayon, siya makakaresolve niyan, plus si DTI Secretary Roque. So kami, dire-diretso kami tatlo, nag-uusap kami. Pag meron silang na-monitor na paparating na barko, ako na mismo ang ite-text or tatawagan nila, then I'll give instructions directly also to our port collectors para sigurado na bantayin din ng mga port collectors ng mga parating na langis. So, ang sa inyo po sa customs, alam nyo na ahead of time na o bukas or sa makalawa, dadating na yan para makahanda na at mas mabilis nga pong marirelease? No, ma'am. Ang nakakaalam niyan, Department of Energy. Sila yung may advance information. Na dapat sasabihan kayo man lang. So, sila yung nagsasabi sa amin. Ang role namin, pag nag-file na yan ng tinatawag na entry, yung import entry, doon kami papasok. So, dahil meron kaming tinatawag na heads up from the Energy Secretary, nakabantay na rin ako, nakabantay na rin port collectors to make sure, again, pag file ng entry niyan, dire-diretso yung processing namin. Within the day, provided umaga dumating. Of course, pag gabi na dumating, kinabukasan namin, marirelease yan. Kasi importante yan dahil based on records natin, ang average na pumapasok sa bansa, 22 to 23 million metric tons per year yan. Nasa 450,000 barrels per day yan. So, computed naman lahat yan. Kaya dapat talagang dire-diretso kami dyan. And based dun sa monitoring, since nagsimula po itong gulo, tension sa Middle East, ano nga ba, tumumal yung pagdating po ng ating petrolyo? Actually, hindi ganun, ma'am. Wala talagang problema sa ngayon sa supply. Pagdating doon sa dami ng supply, halimbawa, ikumpara natin yung dumating from January 1 to March 26, yun yung latest record namin, this year, kumpara sa previous year, 2025. Actually, mas marami pang pumasok Kung ka-quantify natin, a total of 3.9 million metric tons yung pumasok last year for the same period. Ang pumasok this year, 4.3 million metric tons. Mas marami pa. So, sa ngayon, wala pa talagang problema sa supply. Ang may problema tayo talaga, or pagsubok, yung pagtaas ng presyo. Ayoko naman pakialaman yung dynamics na ba't tumaas yung presyo. Naririnig natin yan, diba, sa Senate hearings, kung bakit yung presyo, old stock, mas mahal binibenta. Labas naman ang customs nun. But what we can do to help the discussion is to provide the information ng talagang actual record. More than 400,000 metric tons pa yung dami, mas madami kumpara sa last year. At tuloy-tuloy naman, narinig naman natin yung mga pronouncements from the DOE at President Bongbong Marcos himself na meron tayong inaasahang mga supply pa. Pagdating po sa red tape, paano po natin sisiguraduhin din na hindi ito madadali ng red tape? And then also, sabi nyo nga, normal naman yung pagdating so hindi rin nagkakaroon ng masasabi nating issue like nagkaka-bottleneck or
nagiging mabagal yung pag-release. Sa BOC naman, among other things, bukod lang dito sa langis, magbubuhat kami ng konti ng sariling bangko. May mga improvements na tayo sa mga proseso. Narinig na rin namin sa mga stakeholders, meaning mga importers, yung mga nag-aangkat na mga produkto nila or raw materials. Medyo maganda-ganda na kahit paano yung BOC. Lalo na rito pagdating sa petroleum products or oil imports, dahil may crisis, doble tuto kami dito to make sure na walang red tape na unnecessary. So, ang paraan lang dyan talaga, from the DOE, yung information manggagaling straight to me. Ako naman, dinidirect ako yung port collectors. Yung mga port collectors naman are very diligent at alam naman nila yung implikasyon ng kasalukuyang pag-aangkat natin ng langis kung paano tayo makakatulong na maiwasan pa yung paglala ng krisis. Commissioner, wala pa ba kayo nakukuha na report na nangyayari yung hoarding sa supply? Yun nga ho eh. Baka Actually, may nag-usap kami ng NBI director. Bago lang siya, si Atty. Melvin Matibag. Buti na lang, kaibigan ko naman siya. So wala na kaming pagtatansyahan kung ano yung dapat namin gawin dalawa. So napag-usapan din namin yung posibilidad ng hoarding, di ba? Opo. So yung i-imbak mo na mas padagal yung dati mong binili na lumang stock na sa mas mababang presyo, aabangan mo yung mas mataas na presyo. Posible talaga yan. Kaya nagpatuloy na rin kami sa NBI. They have the investigative capability. Kami naman, may manpower kami at authority to really inspect the port, the warehouses, even the gasoline stations. So magtutulungan kami dyan. Tumutulong na rin ang Philippine National Police, sina General Nartates. Yung legalidad naman, Commissioner, paano makakasiguro na legal, tax paid, at hindi smuggled itong pumapasok na langis po sa bansa? Yes, may mga mekanismo. Halimbawa yung fuel marking. Hindi naman ako nagsimula niya. Ini-implement lang namin yan. Yan ay ilang taon na nakakaraan. Ini-implement yan. Ang fuel marking, for example, noong 2025, yan, nagkaroon yan ng total of 142 successful operations or apprehensions. Yung trucks, yung mga barko na nahuli na walang fuel marking. Ang ibig sabihin nun, kapag hindi siya pumasa sa testing ng SGS, third party ang SGS, ibig sabihin may presumption na smuggled yon. Ang kabuuan na halaga ng mga nahuli for 2025 alone, hindi bababa ng 1.8 billion pesos worth of presumably smuggled petroleum products. So meron ganung mekanismo. Bukod doon sa pagbabantay mismo natin sa mga ports, yung mekanismo ng fuel marking, effective yon. Ngayon, nire-review pa kung paano pa mas mapapaganda yung fuel marking system. Kasi meron yung tinatawag, Ma'am Cheryl, na molecular marking, mga chemical yan na inihalo doon sa mas maraming, let's say, diesel. Malalaman kahit saan parte doon, sa tangke o sa lorry, yung truck na pinagdadalan niyan, at yung hanggang sa retail station, sa mga pumping stations, sa gas stations, malalaman niyan kung meron siyang, nagdaan siya sa tamang fuel marking. Commissioner, maiba po ako. Isingit ko na rin po itong naging pahayag nyo sa flag ceremony ng BOC. Nito lamang pong Marso, nang sabi nyo ho ay may mga grupong nanunulsol para mag-away ang mga ahensya ng pamahalaan na lumalaban sa smuggling. Yes. Parang na yan, hindi na rin naman bagong storya yan. Sa bawat administrasyon nangyayari ito. Pero ano po yung detalye rito? Sino po, nalaman nyo na ba? Sino ba yung nasa likod? Bakit nangyayari pa rin ito na dapat nagkakasundo-sundo ang mga ahensya? Yes. May mga hinala lang. Hindi, ganito. Doon sa mga ahensya mismo, wala namang labanan eh. Yung pinaglalaban-laban lang ng tagalabas. Presumably, of course, hindi naman lahat natutuwa doon sa ginagawa ng BOC ngayon na mas mahigpit na pagpapatupad ng ating batas. Una-una, mga smugglers, hindi natutuwa sa amin yan. Kasi nasisira namin yung kanilang diskarte. So, hinala namin sila yung naggagatong o nag-iintriga para magkawatak-watak yung mga ahensya. In particular, the reason why I discussed that during that flag ceremony, nagkaroon kasi ng napakagandang mga accomplishments ang Highway Patrol Group under the former chief, si General Hansel Marantan. Si Hansel, kumpare ko yan, at kaibigan ko yan for so many years. So, sa mga, pinipick up din ng media minsan yon na but mas maraming accomplishments, halimbawa, ang HPG kumpara sa BOC. So, gusto nila magkaroon ng parang unnecessary rivalry ang iba't ibang ahensya. Ang di nila alam, nagtatawagan kami ni Hansel. But for the record,
ang kabuuan na nahuli ng BOC, for example, 143 successful apprehensions ng illicit cigarette. Ang punto ko lang diyan, hindi dapat sakyan ng mga ehensya yung intriga ng ibang grupo upang kami ay mawalan ng tiwala sa isa't isa. Si General Hansel Marantan, kaibigan ko yan, si Secretary John Vic Rimulya, close kami yan even before he became a politician. So ano lang yan, we were trying to prevent these intrigues from destroying our personal trust and institutional cooperation. So naayos naman kagad yun. So walang partikular na personalidad or ahensya talaga na nagsimula po ng ganitong... Pinag-aaway lang ang Na pinag-aaway. HPG versus BOC. Hindi successful yon. Again, dahil magkakaibigan kami, nagtatawanan lang kami yan. In fact, pag may accomplishments ng HPG, tinatawag kami. Kami rin ganon. At sa simula pa lang ng intelligence gathering, case preparations, hanggang prosecution, nagtutulong-tulungan kami. Kamustahin ko na rin po since nandito na rin kayo, yung malaking issue last year during Christmas season, yung mga libo-libong balikbayan boxes na siguro nag-expire na yung karamihan noon, na hindi po nakarating sa mga pamilya ng mga OFWs na ito. Ito po ba, ano po bang update dito? To be particular, ano po yan? Mahigit sa 42,000 balikbayan boxes ang ipinagkatiwala ng mga OFWs, mga kababayan natin nagtatrabaho sa abroad, pinagtiwala nila doon sa mga tinatawag na consolidators, deconsolidators, at forwarders. Ang halagang nasingil sa kanilang lahat for these 42,000 balikbayan boxes, hindi bababa sa 330 million pesos. Napakalaki nun. Subalit wala palang intensyon yung mga kumpanya na yun na i-deliver. Yes. So minana namin yung problema na yan. Kaya lang, pag binasa nyo sa kanilang mga websites, nitong mga kumpanya na to, nakalagay doon, pending in the Bureau of Customs. So minabuti namin na humingi ng tulong kay Secretary Frederick Go at kay President Bongbong. Tinulungan naman kami kagad. Nabigyan kami ng kakayanan, meaning pondo, na ma-deliver ito sa mga OFWs na libre. So out of the 42,000 boxes, mahigit 25,000 boxes na ang na-deliver namin sa tulong ng mga forwarders na matitino, doon sa mga ating mga pamilya ng mga kababayan, pamilya ng mga OFWs, So, almost 60% na yung na-deliver natin. Ngayon, 147 yan containers. 140 containers, punong-puno. 7 containers, hindi punong-puno. Pero lahat yan na-release na ng BOC from our ports. Subalit, nandun yan sa mga warehouses ng mga forwarders na tumutulong sa aming ma-deliver yan sa mga kababayan natin. Magandang balita, ongoing na yan, 60% na-deliver na. Siguro within April, tapos na natin yan. Nagsimula kasi kami peak season ng December. So, na hindi yan nakasingit doon sa peak season. Kaya lang, yun nga ma'am, may mga pagkain doon, of course, nag-expire na. May mga, sabi ko nga, yung damit na pang baby, nakalakihan na nung bata tuloy yan. But at least, yung tinatawag namin na simbolo ng pagmamahal ng mga OFW sa kanilang mga pamilya, nakarating na at yung mga kulang pa, paparating na rin naman And sa kanila. no cost, no extra cost doon sa pamilya dahil sinolder muna po ito ng pamahalaan. Itong mga lokong mga consolidators, mga forwarders, paano po hahabulin ito? Hindi po biro yun, 330 million pag pinagsama-sama nyo. Pero yung isa lang, nalokohin nila, I mean, malaking mali na po yun. Ma'am Cheryl, pag nakita niyo yung mismong mga pamilya ng OFWs at yung mismong OFWs, to use the term, heartbreaking Isipin mo, meron kaming nakakausap doon, nandun siya sa binibigyan na namin yung dinideliver na namin. Ang trabaho niya sa Saudi Arabia, ng buhok, hair dryer. Pagod na nga raw siya sa hair dryer na ibabagsak niya na yung kanyang yung blower, para maipon niya unti-unti yun. So anyway, pananagutin natin at pinadidemanda ko. Ang deadline nito bukas, Martes, pinadidemanda ko yung 11 deconsolidators dito sa Pilipinas. Mabigat ang kaso niyan. Large-scale estafa yan. At tinitingnan namin along with the NBI yung possibility na gamitan namin na cybercrime law violation yan upang maidugtong namin yung mga consolidators sa abroad na doon nakarehistro. Pero yung nandirito, walang piyansa yon. Pag kami ay nagpagsampa ng matibay na kaso, walang piyansa yon. That's
good to know na ang target po ng Bureau of Customs sa mga naghihintay pa rin ng kanilang mga balikbayan boxes, mayroon pang around almost 20,000, ano ba nga, 17,000 po na boxes pa. Huwag daw kayong mag-alala dahil makakarating at makakarating yan. Marami pong salamat for making time. Marami pa po sana kaming tatanungin. Pero kapos na po tayo sa oras. Commissioner, salamat po sa oras. Thank you rin, Ma'am Cheryl. At sa ating mga kababayan, thank you rin po. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik pa ang One Balita, Pilipinas. Attende Domine et miserere, quia peccatus. Silipin natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ang ilang pasahero kasi doon ay nagrereklamo dahil tumaas ang pasahe kahit may fare hike suspension order. Para sa update, magbabalita si Ivan Tarinque. Ivan, gaano karaming bus companies ang namonitor na nagpatupad ng fare increase? Cheryl, 8 bus companies ang na-monitor na nagtaas pasahe sa kabila ng mismong President Bongbong Marcos ang nagsabing wala mo ng fare hike sa kabila ng tumataas sa presyo ng produktong petrolyo. Umaaraya ang ilang pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil hindi lang tiket ang pahirapan dahil kahit mismo pamasahe sa bus, tumaas. Ayon sa ilang pasahero, tumaas ang singil sa kanilang pasahe ng ilang mga bus companies kahit na suspended ang fare hike sa kabila ng mataas sa presyo ng produktong petrolyo. Kung dati nasa 1,100 pesos ang pamasahe biyaheng Bicol, ngayon nasa 1,700 pesos na ang singil sa kanila ngayon. Mahigit 600 pesos ang itinaas. Ayon sa pamunuan ng PITX, ang mga bus na biyaheng Bicol Region ang na-monitor na nagtaas presyo ng pamasahe. Nai-report na rin daw nila ito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa LTFRB, maglalabas sila ng show cause order ngayong araw sa 8 bus companies na illegal na nagtaas ng pasahe. Pero nauna nilang sinabi na may parusa o multa sa Ayan po ang sitwasyon sa may PTEX na ayon nga po sa report ni Ivan Tarinque ay may mga bus companies na nagtaas ng pamasahe. Samantala, mas maraming biyahero raw ang inaasahan sa Manila Port ngayong Semana Santa. Para sa update, naroon si Ian Suyo. Ian, kumusta dyan? Cheryl, sa ngayon nga nagsisimula ng magdatingan yung mga kapatid natin dito no, sa Manila Port or North Harbor at mas minabuti nga nila na bumiyahe na ngayong araw pa lamang para maiwasan na yung expected daw na dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Ilan nga sa mga nakausap natin kanina dito mula sa patungo sana sa Cebu at sa Misamis Oriental. Sa pag-ikot nga natin kaninang umaga, kakaunti pa lamang yung mga tao at yung mga nakausap nga natin, inagahan na raw nila yung pagdating dito para hindi na maipit pa sa traffic o kaya para may maupuan pa kung sakali man na mamaya magdagsaan na yung mga tao. Sa kabila niya, nauna nang sinabi ng Philippine Ports Authority na inaasahan talaga nilang mas marami ang mga babiyahe ngayong taon. Posible raw na umabot sa 2.46 milyon ang pasahero ngayong Semana Santa. Mas marami yan kumpara noong nakaraang taon. 24/7 naman ang operasyon ng Pantalan hanggang sa April 2 na yan o Huwebes Santo. Pero pagdating ng Good Friday, magiging 5 a.m. na ang unang biyahe. Pagpatak ng alas 7 ng gabi ng Biyernes, may temporary gate suspension na. May power shutdown na rin sila mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado na yan. At muli na silang magbabalik operasyon pagdating na ng Sabado ng tanghali. Sa April 5 o Easter Sunday naman po, magbabalik na sila sa 24-hour operation kung saan inaasahan na nga yung muling pagbabalik ng mga kapatid natin mula sa kanilang mga probinsya patungo na rito yan sa Maynila. Cheryl, dagdag paalala na rin po natin sa mga kapatid natin na babiyahe dito na magdadala ng mga halaman, requirement po no, na kailangan makasecure po ng permit mula sa Bureau of Plant Industry bilang shipping permit po yan. At samantalang doon naman sa mga may kasamang fur babies o mga alagang hayop, requirement po na kailangan meron ding clearance mula sa Animal Bureau or Animal Industry, pati na rin may dala dapat ng mga veterinary certificate para tuluyang maging dire-diretso o smooth yung kanilang biyahe. Yan lamang ang latest mula dito sa Manila Port. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Ian Suyo.
Nagsimula nang dumami ng mga debotong bumibisita sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Daniel Dayaw. Daniel? Cheryl, nagsimula na dumagsa ang mga kapatid nating deboto dito sa Quiapo Church para ngayon sa Semana Santa, ngayong Lunes Santo. At kung makikita mo, Cheryl, ay kakatapos lang ng misa at mas marami ito kumpara kaninang umaga. At nagsimula ang misa kaninang alas 5 ng madaling araw at magdalas ito hanggang 8 p.m. So Cheryl, meron din tayong pabasa na magaganap kayong 3 p.m. at bukas din ng 3 p.m. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Daniel Dayaw. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, Teleserbisyo para sa Pilipino.